Magandang hapon sa lahat. Kami nga pala ang pangkat ito at kami ang natasang magtatalakay ng pagsusuri ng maikling kwento. Sa pagsusuri ng maikling kwento ay doon ay hihimahin natin ang mga laman ng maikling kwento. Dito ay nakapaloob ang ipaliwanag ng pamagat, teorya ng panitikan na ginamit, tagpuan ng akda, saglit na kasiglahan, at ang panghuli nito ay ang talambuhay o buod ng nasabing maikling kwento. So ang napili namin maikling kwento ay ang Tataselo ni Rogelio S. Sicat. So sa pagpapaliwanag ng maikling kwento, na alam niyo ba na ang Tataselo ni Rogelio Sicat ay kinuha niya ang inspirasyon o kinupya niya ang katauhan ni Tataselo sa akda ni Dr. Jose Rizal na Kabanata 4 ng El Filibusterismo na Tataselo, na kung saan ay isa siyang ama na mapagmahal. Nung namatay yung kanyang asawa, binuhay niyang dalawa niyang anak, tapos nung kalagitnaan ng kwento ay dinakip si Kabisang Tales, anak ni Tataselo, ng mga tulisan at kumuha ng ransom, humingi ng ransom na nagkakalagang 500 piso. Ang 500 piso ay malaking bagay na iyan noong unang panahon na pera, no? At pagkatapos, dahil sa mahirap nga lamang sila, namasukan si Huli sa bahay ng isang mayaman na babae. At doon na nga, dito na. So, si Tataselo dito sa kwento ni Rogelio S. Sicat ay isang magsasaka na ganoon din mapagmahal na ama sa kanyang anak at sa kanyang asawa. So, si Tataselo dito ay isang nakapatay siya ng mayaman na tao. Siya si Kabisang Tanos. So sa pagpapatuloy, matutukoy yung kwentong ito na higit pang karimarin ng katotohanan sa buhay. Walang hustisya sa mga anak pawis. Dahil dito, kaya sinabi walang hustisya sa mga anak pawis dahil nga mahirap si Tataselo. Ang gusto lamang niya ay magsaka sa naturing pagmamayari niyang lupa na isangla niya nung pagkamatay ng kanyang asawa. At nung pagkamatay naman ng kanyang asawa, ay hindi na siya nakabangon at hindi niya nabayaran yung mga interes. So, naisangla niya ito sa mayaman na si Kabisang Tanos. At doon, parang ang nangyari doon ay pinagbabawal na siya ni Kabisang Tanos na magsaka dahil hinahanap ng bago. Pero nakiusap pa rin si Tataselo na kaya ko pa naman kahit na matanda na ako, kaya ko pa naman magsaka. So, sa katagalan ay nasaksak niya ito ng bulo, si Kabisang Tanos. So, sa teoryang pampanitikan. So, alam naman natin na ang teoryang pampanitikan ay dito matutukoy kung para saan ang kwento o ano ang may ambag nito sa lipunan o sa mga mababasa. Katulad na lamang ng ito, si Tataselo ay teoryang ginamit sa kanya ay ang sociological. Sociological dahil naipapakita dito ang problema, kahirapan, walang hustisya sa isang pamalaan. Pumapasok rin dito ang imahinasyon o imahinismo, teoryang imahinismo. Imahinismo dahil hindi naman totoong tao o si Tataselo, isa lamang itong gawa-gawa. Kumbaga, imahe na pinapakita na isa siyang magsasaka na magiging halimbawa rin
sa mga tao o mga mambabasa na tularan si Tata Selo, hindi dahil sa nakapatay, kundi dahil sa pagtataguyod niya sa kanyang pamilya at pagmamahal niya sa kanyang pamilya at malasakit niya sa kanyang pamilya. So, tutungo naman tayo sa tagpuan. So, kung nabasa nyo ang Tata Selo ni Roelio Estica, so, masasabi na ang unang tagpuan nito ay sa munisipyo. Munisipyo, tapos Iskate. Ang Iskate ay isang uri ng kulungan na napamalibutan ng mga bakal. Doon, nagkakagulo ang mga iilan-ilan, so maliit lamang na mga taong bayan. So, nung pagtaas pagkataas ng araw, sikat ng araw, ay napansin doon sa munisipyo ay punuan na o siksikan na yung mga tao. Doon pala ay nakikiyosyoso ang mga mamamayan dahil napabalitang napatay na ang mayamang si Kabesang Tano. At ang nakapatay sa kanya ay si Tata Selo. So, mga tauhan. So, sino nga ba ang mga tauhan? Si Tata Selo ang una. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay isang diyodo na may anak na dalaga. Siya ay isang matandang magsasaka na pilit pinatigil sa pagsasaka ng isang kabesa. Ang kabesa doon ay si Tano. Pilit, no? Kasi gusto niya talaga magtrabaho. Ayaw niya kasing yung magiging wala siyang kwenta sa pamilya niya at syempre may anak siyang binubuhay. So, punta naman tayo sa nga pala, ang magpapatuloy ng pagtatalakay ay si Ginoong Delbert. Ginoong Delbert. Okay, ating ipagpatuloy ang saglit na kasiglahan. So, saglit na kasiglahan ay nung time na yun ay mag-aalas 11 na ng gabi nang dumating ang mga alkalde, no, kasama ang VP na pulis na nag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari o ano talaga ang katotohanan na nangyari kung bakit pinaslang ni Tata Selo si Kabisang Tano. Kaya sinisiyasat nila kung ano talaga yung kabuwang pangyayari. Dito sa saglit na kasihan ay dito talaga na kumbaga sa pagkakaroon ng problema, no, na inimbestagahan ng mga pulisya. So dadako naman tayo sa suliranin. So ang suliranin talaga dito, ang main suliranin talaga dito nung time na dumating si Kabisang Tano sa sinasakahan ni Tata Selo. Nung na pinapapunta siya, pinapalapit siya at pinakausap na kung maaari ay itigil na niya ang pagsasaka dahil tinignan ni Kabisang Tano si Tata Selo habang siya ay nagsasaka na tinitingnan niya na matanda na. Kaya iniisip niya na itong matanda na to ay hindi na niya kayang sakahan ang kanyang lupa. Siyempre si Tata Selo ay sa kanyang lupa to nabinta lang na naribate. Kaya pilit niyang ipinaglaban na hanggat maaari ay hindi siya paalisin ni Kabisang Tano dahil may kakayahan pa naman siyang isaka ang kanyang lupa. Dahil kapag itigil na niya ito ay magkakaroon siya ng problema, mawawalan siya ng trabaho na kanyang ikinikita na siya naman ay gustos niya sa kanyang anak. So dadako naman tayo sa tunggalian. Ang tunggalian ay ito ay tao laban sa tao. Bakit? Dahil si Kabisang Tano ay napaslan ni Tata Selo dahil nga yung sa pagtatalo nilang dalawa, dahil sa pagtatalo nila na pilit na pinapaalis ni Kabisang Tano si Tata Selo na
pilit niyang nilalayo, kumbaga pilit niyang tinutulak sa kanyang tungkol. No, dito din ay makikita natin na kapag mayayaman ang ating kalaban, mayayaman ay kapag kahit sinasabi mo yung katotohanan, ay mananatiling nagbubulag-bulagan, ay nanatiling nagbibiming-bimihan, na kahit anong pilit mong sabi ng katotohanan, ay walang maniniwala sa iyo. Lalo-lalo na kapag ikaw ay mahirap lamang, no? Mahirap paniwalaan yung katotohanan, no? Kapag yung magsasalita ay simpleng tao lang, na yung kinakalaban mo ay mahirap, may malaking pinagilikuran sa lipunan. Kaya dito ay nagkakaroon siya ng tao laban sa tao. Kaya dito lang natatapos ang aking talakayan at magsusunod naman ang tatalakay ay si Binibining Bisabilla. So sa hapon na ito, itatalakay ko naman ang kasukdulan. Alam niyo ano ang kasukdulan? Ang kasukdulan ay ang pinakamataas na bahagi ng kwento. Dito makikita ang kapanapanabik na pangyayari sa kwento. Sa kwentong Tataselo, makikita dito ang kasukdulan kung saan dumating ang alkate kasama ang hepe at pinasya ito na mag-usap sila ni Tataselo at ang tanggapan ito. Pinungkod ng kabesa si Tataselo habang nagmamakaawa, kaya biglang nataga ng matanda si kabesang talo. Sinabi pa ng matanda, habang nagmamakaawa siya, na malakas pa siya at kaya kanyang magsaka, kaya hindi siya muna dapat aalisin sa bukid. So, sa kwentong Tataselo, dito makikita or matagpuan ang sinabi kong kasukdulan, yung pang pinakamataas na bahagi ng kwento at ang kapanapanabik na pangyayari nito. Sunod naman ay ang wakas. Ano ba ang wakas? Ang wakas kung saan makikita natin ang katapusan o dulo ng kwento, mga kahinatnan ng kwento, kung ito ba ay magtatapos sa malungkot o masaya at pagkapanalo o pagkatalo. Sa kwento ni Tataselo, sa wakas, mag-iikaapat na ng hapon, padahiling na ang sikat ng araw, ngunit mainit pa rin iyon. May kapiraso ng lilim sa istakit sa may dingding sa stel mating, ngunit si Tataselo'y wala roon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas sa dakong harapan ng istakit. Nakatingin siya sa labas sa kanyang malabo at tila lagi nang nag-aaniw na matay tumatama ang mapupulang sikat ng araw. Dito matatagpuan ang wakas, yung sinabi kong yung malungkot o masaya, pagkapanalo at pagkatalo. Susunod naman ay ang kalutasan sa suliranin. Ano ba ang kalutasan sa suliranin? Sa kalutasan ng suliranin, dito nagwawaksi at nagtatapos ang mga suliranin sa kwento. Katulad ng nato, inutusan ni Tataselo ang batang magbubukid na bumisita sa kanyang kulungan. Sinabihan niya itong pumunta sa bahay ng alkalde dahil naroon ang anak niyang dalaga na si Saling. Sinabi niya sa bata na sunduin mula sa tahanan ng alkalde. Yayain umuwi si Saling at pabayaan na lamang siya kung saan man siya ilalagak. So, kaya sinabi kong dito na magwawaksi ang kwento, nakikita naman dito, nakikita niya yung sinabi na parang nawawala na ng pag-asa si Tataselo. Kaya sinabi niya
Sinabi niya sa bata na susunduin mula sa tahanan ng alkalde, yayain umuwi si Saling at pabayaan na lamang siya kung saan man siya ilalaga. So para bang dito na nagtatapos ang istorya ng maikling kwento na pinamagatang Tata Selo. At ang susunod na magtatalakay ay si Binibining Sanchez. Siya ang susunod na magtatalakay sa buod. Ngayon, tatalakayin natin ang buod. Ano nga ba ang buod? Ang buod ay mababasa mo lang sa isang upuan lamang. At ngayon, tatalakayin ko ang buod ni Tata Selo. Nagsimula ang kwento sa Estated na kung saan pinagkaguluhan ng mga tao si Tata Selo sa kadahilan ng napatay nito si Kabisang Tano na nagmamay-ari ng lupang sinasakahan ni Tata Selo. Na ayon sa kanya ay pag-aari niya noon subalit na isanla niya at naibenta. Nataga at napatay ni Tata Selo ang kabesa sa kadahilan ng pinaalis siya sa kanyang lupang sinasakahan. Subalit, siya ay tumanggi at pinagpilitan ni Tata Selo na siya ay malakas at kaya pang magsaka. Subalit, tinungkod siya ng tinungkod ni kabesa sa loob at iyon ang paliwanag ni Tata Selo sa pinatang anak ng pinakamayamang proprietaryo sa alkalde. At maging sa hepe na pinagmalupitan siya na pawang kilala ang kabesa. Nang makalawang araw, dumalaw ang anak niyang si Sally na dating nakatira at naninilbihan sa kabesa. Subalit, umuwi ito sa kadahilan ng nagkasakit ito sa makalawang araw bago ang aksidente. Nakahabag si Tatay Selo nang maisipan na lang itong pauwiin si Sally sa kadahilan ng wala na silang magagawa. Sinabi na lang ni Tata Selo na inagaw sa kanya ang lahat. Ang susunod naman ay ang aral. Ang aral ay ito ang makukuha mong aral sa isang kwento. At ang aral sa kwento ng Tata Selo ay ang kwentong ito ay napapanahon pa rin. Napakaraming nilalang sa mundo ang hindi masyadong nabibiyayaan ng material na bagay na maging sanhi kung bakit sila ay laging inaapi, ninanakawan ng karapatang mabuhay ng tahimik at mapayapa. Isa sa mga aral na mapupulot sa kwento ang walang katapusang pagmamahal ng magulang sa anak at ang pagmamahal ng anak sa kanyang magulang kahit na sa kasalanang nagawa ito. At ang pinakahuling aral na makukuha ay hindi pantay-pantay ang pagtingin ng batas sa mahirap at mayaman. At ang talambuhay ng akda ni Rogelio R. Sitat, sinilang noong 1940, iniwan ang San Isidro, Nueva Ecija noong 1950s para magtrabaho sa University of Santo Tomas. Pagkatapos maging campus writer at literary editor ng The Varsitarian. Unang nakita sa magazine ng Liwanag, nakuha siya sa parangal sa Planca Awards noong 1962 at noong 1965. Lumabas bilang antolohiya, mga agos ng disyerto, sumunod sa mga magagaling na manunulat. Ang mga halimbawa na kanyang isinulat ay ang Impey Negro, Tata Selo, Dugo sa Bukhang Liwayway at Pagsalunga, Piniling Kwento at Sanaysay. Noong 1997, pinarangalan si Rogelio R. Sicat sa pamamagitan ng National Book Awards noong sumusunod na taon para sa kanyang pagsasaling ginawa ni Sir Chief William J. Pomeroy na pinamagatang Ang Gubat, isang personal na rekrutal ng pakikilabang gerilya sa mga Pilipino.